Sa videong ito ay ating pag-usapan ng isa sa mga prinsipe ng impyerno na si Lucifer. Lucifer. Si Lucifer ang nagre-represent sa sin of pride. Ang orihinal at ang pinakaseryoso sa 7 deadly sins. Si Lucifer ay binansagang Lucifer, the fallen angel. Ang kanyang overwhelming pride ay nagtulak sa kanya upang isipin na kaya niyang maghari sa buong kalangitan. Kung kaya siya na-cast out at na-demonize nang ang kanyang rebellion ay hindi nagtagumpay. Pinaniniwalaan din si Lucifer ang pinuno ng 7 prinsipe. At meron din paniniwala na si Lucifer at Satan ay iisa lamang. Kontra din naman sa ibang kultura na si Satan ay naghahari sa buong impyerno, kung saan siya'y entity na separate kay Lucifer. Sa katunayan, si Lucifer ay minsang pinapalitan ng iba pang fallen angel, kagaya na lamang ni Azazel. Damo nga salamat haneyo pamatingan pagkita mga kulirahon, joke la balitaw peste. Ang mga pagtayaba o prediksyon sa Biblia na magkakaroon ng mga katuparan ay pinangungunahan ng mga mabanuang o madugong labanan na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gaya ng Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Mindanao at iba pang mga lugar. Ang nagaganap bang problema at suliraning pang-ekonomiya at pinansyal sa buong mundo ngayon na nagdadala ng mabigat na hirap sa mga mayayamang bansa at sa mga sulok ng mga nagugutom at naghihirap na mga bansa sa Afrika at mga hikaus at malubhang kasalatan ng iba pang maliliit na bansa sa mundo. Ang lahat ng mga pangitain at indikasyon sa malagim na pagkawasak ng mundo ay mabilis na nag-uumpisa dahil sa ating mga kasakiman. Kasakiman at walang katapusang kasakiman sa kayamanan para maituloy natin na mapangsariling pagkahamal at paglustay ng pera at di maitagong kasakiman sa karangyaan kahit gaano ang halaga. Patay na ba ang moralidad? Ngayon ay ating pag-usapan ng pinakamahalagang bagay sa ating lahat, ang ating buhay. Sa ating lahat, wala ni isa man na makakaligtas sa kamatayan. Ito ay maaaring maganap kahit na anong oras, bata ka man o matanda. Habang tayo ay natutulog, ang atake sa puso o heart attack o stroke na matindi ay pwedeng maganap. Subalit, tayo ba ay nakagawa na ng paghahanda kapag dumating na ang di maiiwasang kamatayan? Paano kung biglang maganap ang malagim na thermonuclear war? Tayo ba ay magiging mga walang silbing saksi na lamang? O tayo ay makakaranas ng malupit at mabagal na kamatayan? Ngayong natamo mo na ang maraming katagumpayan sa buhay sa iyong paghahanap ng mga karangyaan o yaman sa mundong ito, ano na ba ang iyong ginawa para sa iyong buhay espiritual? Ating bang napag-isipan ng mabuti na ang ating madadala lamang kapag tayo ay namatay na ay ang ating kaluluwa lamang? Saan? At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa eschatology? Ito ay sangay o bahagi ng teolohiya o theology na nagbibigay ng kapaliwanagan o kaganapan ng mga propesiya o na nasa Biblia tungkol sa mga huling araw, gaya ng kamatayan, huling paghuhukom, langit at impyerno. Meron ba talagang langit at impyerno? Sa unang Korinto 2:9. Kaya sa maiksing eksplanasyon, ang langit ay isang lugar na di kayang maipaliwanag ang kagandahan at saya nito. Ang langit ay lugar na parang nagsasabing wala na. Wala nang mga luha, pait o sakit at wala nang kalungkutan. Wala nang paghihiwalay dahil lang kamatayan ay nasupil o natalo na. Subalit, katulad din ng langit, ang impyerno ay mayroon ding batayan o deskripsyon ng anong mga kaganapan o mga bagay ang makikita roon. Ang mga aklat ng Biblia ay nagbibigay ng mga nakakangilabot na anyo o itsura ng impyerno. Sa Matthew 22:13, sinasabing maraming bahagi sa impyerno daw ay lubhang napakadilim. Sa Luke 16:23-24, ang impyerno ay lugar ng pagpapahirap, kawalan ng pag-asa at hindi makuhang pagnanasa.
At sa 2 Thessalonians 1:9, ang impyerno daw ay puok ng walang katapusang pagwasak. Sa Revelations 21:8, ito daw ay makikitang lugar na ang mga nandoon ay mga taong nasusunog sa pamamagitan ng malakas na apoy at naglilihab na mga bato. Ngayong atin na napag-aralan ng mabuti ang posibleng ating puntahan pagkamatay natin, ano naman ang sinasabi ng Biblia sa muling pagbabalik ni Heso Kristo? Iba pa sa hindi mapasubali ang mga pangitain o palatandain, atin na ngayong nararamdaman ng kaganapan ng mga prediksyon na mangyayari batay sa Old Testament na nagsasabi ng pagdating ng Panginoong Hesus. Genesis 3:15 na may pagpapatuloy at kaganapan sa Galatians 4:4 sa aklat ni Zechariah 12:10 ay naganap din kay John 19:34. At sa Psalm 22:11-18 muli sa aklat ni John 19:23-24. Ang lahat ng pagkakatotoo ng mga binanggit na mangyayari tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ay dapat ikagalak ng mga mananampalataya dahil ang pangako ng Diyos ay natupad na. Ang second coming o ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay pagtatapos din ng mortal na mundo. Ang Biblia ay walang ibinigay na hudyat o palatandaan kung kailan ito magaganap. Subalit mayroong tatlong bagay na magaganap muna at ang mga ito ay ang rapture o pagkuha ng mga ligtas na upang sumama na kay Hesus sa itaas ng alapaap o sa ulap. At ang ikalawa ay ang tribulation o matinding pagsubok. At ang ikatlo ay ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Subalit ano ba talaga ang rapture? Ito ay ang sa isang kislap mata o pagpikit ay i-snatch o dadagitin lahat ng mga mananampalataya at tunay na tumanggap kay Hesus upang umakyat na sa langit na kasama ng Panginoon. Ito ay masusumbungan sa 1 Thessalonians 4:17 at sa Matthew 24:40-41. Ang rapture daw ay may dalawang nasa parang o bukid. Ang isa ay kukunin at ang isa ay maiiwan. Dalawang babae ay nagigiling. Ang isa ay kukunin at ang isa ay maiiwan. Ang lahat ng mga maiiwan ay daranas ng matinding pagsubok at pagpapahirap. Ang tribulation ayon sa aklat ni Matthew 24:4-14 ay ang pagpapahirap sa mga Kristiyano at mga hindi nakasama sa rapture o sa lubong ng Panginoong Diyos sa itaas ng alapaap o ulap at mga tagasunod ng Panginoon pagkatapos ng rapture. Dito sa panahong ito natin makikita ang pagdating at paglabas ng Antichrist upang maghasik ng malagim na kahirapan at mga hindi nakasama sa rapture, upang katagpuin sa taas ng ulap ang Panginoong Hesus. Ang Revelation chapter 6 ay nagsasaad ng marahas na pagwasak ng mundo na binibigyang halintulad ng 4 horsemen of Apocalypse. Dito ay ating makikita na ang bawat kulay ng kabayo ay may nakakatakot na kaganapan at malagim na pangitain dahil sa makasalanang mundo na binigyan na ng hatol ng Diyos. Ang puting mga ngabayo ay nagbabadya ng pagsakop o paglupig ng digmaan. Ang pulang mga ngabayo ay nagbabadya ng pagdanak ng dugo dahil sa digmaan. At ang itim na mga ngabayo ay nagdadala ng kagutuman at mga mapanerang peste o hayop o insekto na dumadating pagkatapos ng digmaan. At ang huli ay ang maputlang mga ngabayo na nagdadala ng kamatayan.